totoo ba, Marymon, kahapon naman nasaksihan mo to, totoo ba na si SP Cheese ay napikon during the press con? We didn't see it. So we wanna know kung totoo yun. Magandang gabi, Jovi, Chiki, and Mase. Totoo, tama yan. Nagkaroon ng pagkapikon itong si SP Cheese Escudero noong napag-usapan na yung tungkol sa sinasabi, yung mga paratang sa kanya na mayroong personal insertions na ginagawa pagdating doon sa national budget. Ang nagiging paratang pa nga kay SP, may billion-billion daw siyang ini-insert doon sa budget at napag-usapan pa yung sinasabing may CCTV footage na nakita siyang bumisita raw sa kamera. Pero ang nasabi naman ni SP Cheese dyan, unang-una yung mga paratang daw na ito, kung makikita nila sa direksyon ng investigasyon nila, pwede raw manggaling ito sa kamera. At the same time, pagdating daw doon sa insertion, kung may amendments naman daw na ginagawa doon sa budget, pasok daw ito sa trabaho nila bilang mga mambabatas. Yung pinabulaanan niya na meron siyang pinasok na billion-bilyong personal insertions. At nung natanong din natin kung aabot kaya sa point na magte-take ng legal action itong team ni SP Cheese, ang sabi niya, hindi naman daw siya umaabot sa ganong punto dahil parang parte na raw talaga yon ng buhay politiko, hindi na raw yun bago sa kanya. Samantala, idagdag na rin yes. Yes, okay. So yun nga, napikon nga siya, no? Pero parang hindi naman siya nag-walkout talaga. Kinausap pa rin naman kayo, di ba? Isabi, sumagot pa Hindi rin. naman. Sumagot pa rin sa mga katanungan. Ano? Pero ang malaking binabantayan ngayon, Marymon, ay tungkol dun sa, maski siya yata sinabi niya sa inyo to kahapon na yung bycam ay gagawing transparent na at open na. No? Ano bang update dyan? Tama yan, Jovi. Isa nga rin sa mga, tulad ng nababanggit itong mga senador plus sila SP Cheese, isa sa mga siguradong isusulong din kasama na si Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros, yung pagiging bukas nga sa publiko ng budget hearing. Ito nga ay para matugunan yung mga akusasyon sa personal insertions ng legislatibo sa national budget. At sinimulan na nga ito sa kanilang ipinail na Joint Resolution number 1 na naisasagawa ang BICAM budget deliberation sa pamamagitan ng may live stream sessions, full meeting minutes at matrix kung saan maaaring makumpara yung bersyon ng budget bill ng Kamara at ng Senado. Ayon pa sa isang panayam natin kay Senrisa kanina umaga, dito rin daw makikita kung napupunta at nagagamit ba ng maayos ang budget ng bansa, lalo't maraming naitalang palpak na flood control projects na nilalaanan na kaniyay 1/3 ng pondo ng DPWH. Asahan daw yung pagbusisi ng mga senador kasama ang kanilang komite. Narito ang bahagi ng kanyang panayam. Wala namang may gustong magkaroon ng constitutional crisis ni political gridlock o deadlock na sinabi naman ng ibang observers. Kaya nga talagang binubuno namin these days, these weeks, kung papaano tamang dapat kumilos ang Senado. At lahat nito ay pinag-aaralan namin sa ngayon at ihahain namin ng kompleto pagdating sa plenary sa August 6. Yan na mga na-i-play natin na panayam kay Senrisa tungkol yan doon sa impeachment laban kay VP Sara Duterte na dinesisyonan nga ng Korte Suprema na unconstitutional. Pero ang sabi ni Senrisa tungkol dyan, dahil nga mayroong pagkakahati-hati sa opinyon ng mga senador, ay asahan daw yung masinsinang pagdedebate sa plenaryo sa August 6. Dito rin daw nila maaaring makita yung possible referral sa motion for reconsideration na plano ihain ng Kamara. At ang nasabi pa ni Senrisa dyan, baka raw hindi pa mauwi sa botohan yung araw na yon sa August 6. At bagaman na sa plenaryo gagawin yung pagtatalakay sa impeachment, naniniwala pa rin ang senadora na still convened ang Senado bilang impeachment court at magpapatuloy ang trial. Sa kabila nito, umaasa pa rin Senador Risa na maaari para magkaroon ng pagbabago sa unanimous decision ng SC. At kasunod sa nabanggit ni Senator Mig Zubiri kahapon na mayroong umiikot na resolusyon para sa reconsideration ng SC sa kanilang desisyon, kinumpirma rin ni Senador Risa na ito nga, yung resolution as of Monday ay pirmado na ng 4 na mambabatas. Kasama na yan si Senator Kiko Pangilinan, Bam Aquino at Senate Minority Leader Tito Soto. Naglalaman itong resolusyon ng mga argumentong may gabay ng ilang former justices kung paano maaaring suriin ng Senado yung ruling ng Korte Suprema. Nais naman daw nila na makuha sana yung majority o mas marami pa ang pumirma rito. Kasabay nito, aminado rin si Senator Kiko na usap-usapan na niya sa ilang mga senador ang pagpipirma sa resolusyon noon pang ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa obserbasyon naman ni former Supreme Court Justice Adolf Azcuna, nais daw ng resolusyon na i-harmonize ng SC yung magkakasulungat na probisyon sa saligang batas, lalo na sa kung kailan ba masasabing initiated ang impeachment proceeding.
Samantala, nananatiling buo ang loob ni Senator Mig Zubiri na dapat daw sundin ng Senado ang desisyon ng SE. At ayon naman kay Senate President Jesus Cordero, hindi pa raw niya nakikita yung resolusyon pero kung sakali man ay kakailanganin itong i-file para sa kaalaman ng lahat sa nagiging debatehan sa plenaryo. Balik sa inyo. Okay. Thank you very much. Ang aming mobile journal na si Merrimon Reyes. Okay, magko-context lang tayo dyan kasi kahapon lumabas na rin ang balita na dahil umattend ng mga forum ang dating Chief Justice ng Korte Suprema at sinasabi niya na parang tali ang kamay ng Senate for them to move or na kung ano man ang gagawin nila pero malaya ang lower house to file any motion para hindi ma-questionin kundi humingi ng paglilinaw tungkol doon sa naging desisyon ng Korte Suprema. So yun yung pag-asa. So pero kung gusto mag-file ng reso ng mga senador, wala namang pipigil signature lang naman yun Pero siyempre para umusad talaga yan at matakal ng Korte Suprema, kailangan ang sumagot doon yung nasabihan na hindi tama yung ipinasa nila, which is the lower house. Lower The house. lower house.